Ano ang problema ng pamilya kung hindi ma-build ang solid financial foundation? Una, financial stress. Walang maayos na plano o budget na nagre-resulta sa patuloy na stress at pag-aalala tungkol sa pera. Pangalawa, hirap sa pag-angat. Mahirap makaahon mula sa utang o kahirapan dahil sa kakulangan ng savings at investment. Pangatlo, kawalan ng proteksyon. Walang financial safety net para sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng sakit, aksidente o pagkawala ng trabaho. Pang-apat, limitadong pagkakataon. Hindi makapagtataguyod ng magandang edukasyon, kalusugan o mga pangarap dahil sa kapos na pondo. Panglima, walang pang-alaala sa kinabukasan. Walang nakalaan para sa retirement o pagtanda na maaaring humantong sa kawalan ng seguridad sa mga huling taon ng buhay. Pang-anim, mahirap na pagtugon. Hindi na makakasabay sa mga pagbabago sa ekonomiya o sa mga bagong pangangailangan ng pamilya. Ang pagbuo ng matibay na pundasyon sa pinansyal ay nagbibigay ng kakayahan sa pamilya na harapin ang mga hamon ng buhay at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kaya kailangan tayong mga Pilipino, lalo na sa henerasyon ngayon, kailangan natin matutunan paano ma-build ang solid financial foundation para meron tayong seguridad at kaligtasan sa mga oras ng kagipitan. Ito ay magbibigay ng kakayahan na harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari, mapanatili ang kabuhayan at magtuloy sa pag-abot ng mga pangarap. Dito sa IMG, itinuturo natin gamit ang The Secret to Saving and Building Your Future book paano mag-build ng solid financial foundation. Sa front page pa lang ng book, makikita po natin yung step by step paano ma-build yung solid financial foundation. Ito ay tulad ng pagtayo ng bahay, kailangan pulido at kailangan unahin natin yung pinakapundasyon. Ang pundasyon ay nag-uumpisa sa ibaba. So kung nakikita po natin sa ating libro, nandyan po ang protection para sa ating healthcare. Ibig sabihin, pag nag-iipon ka, dapat isaalang-alang na ang inuuna mo na pag-iipon ay ang para sa healthcare. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo nagkakasakit. Ito ang isa sa rason kung bakit nababangkrap yung mga family kasi hindi natin napaglalaanan ito. Pangalawa, protection sa life kasi hindi din natin alam, lalo na yung mga breadwinner, kailan tayo mawawala sa mundo. Kailangan meron tayong sapat na iiwan para sa ating pamilya para maipagpatuloy nila ang kanilang buhay. Tayong mga breadwinner ang money machine ng mga family, kaya dapat lang naprotektahan natin yung ating buhay. Next, debt management. Isa sa pinakamalaking nangyari sa aking buhay na natutunan ko talaga dito sa IMG ay ang pagmamanage ng utang. Malaking bagay na mamanage natin yung utang natin para ang buo nating kinikita ay nai-enjoy natin sa ating pamilya at inilalagay natin sa mga tamang investment o kaya sa ating negosyo. Next, emergency fund. Ang emergency fund ay kailangan para kung merong emergency, hindi mo na kailangan na ibenta yung iyong ari-arian o kaya hindi ka na mamroblema pang pinansyal. Hindi ka na din bababa sa utang. Lastly is investment. Bakit pinakalas yung investment? Kasi para hindi matitibag yung ating investment, maipamana sa ating mga anak. Hindi na ito kukunan kung tayo ay meron ng healthcare funds, meron na tayong protection sa ating pamilya, meron na tayong emergency fund. Yung investment natin secure para ipamana natin sa ating pamilya o kaya magagamit natin the time of retirement. So dito sa IMG
access na natin ang iba't ibang mga providers na pwedeng magiging solusyon para ma-build natin ang solid financial foundation. Ang una kong ipakilala sa iyo na provider natin dito sa IMG, si Kaiser International Health Group. At ngayon, ang ating bagong ambassador sa Kaiser is si Daniel Padilla. At saka yung kanyang ina na si Carla Estrada. Bakit maganda yung Kaiser? Kasi sa Kaiser, meron tayong dalawang choices. Kung gusto natin ng short term o long term. Si short term, every year ka magre-renew para meron kang healthcare. Pero, paano kung wala na tayong trabaho? Saan pa tayo ikakabayad para sa ating short term? So, kung gusto natin na hindi tayo forever magbabayad ng ating healthcare, meron din tayong long-term healthcare. Si long-term healthcare, 7 taon ka lang magsasakripisyo para sa health funds mo. Then, lifetime na yung iyong healthcare, meron ka pang income the time of retirement. Bakit meron tayong income? Kasi yung iniipon natin sa long-term care, naka-invest siya sa iba't ibang malaking kumpanya sa Pilipinas. And take note, 7 taon ka lang mag-iipon, then maghihintay ka na lang ng maturity. At cover din tayo ng life insurance until maturity period. At ang kagandahan, whatever happens to us, yung Kaiser po natin, kung hindi man tayo makatapos ng 7 years, ma-fully paid siya, maipamana sa ating first beneficiary, and then, makakatanggap pa yung beneficiary po natin ng life insurance. Kung accident yung cause, madodouble yung insurance na matatanggap nila. So, meron palang ganito, na savings program sa financial industry. Meron na siyang healthcare, meron na siyang life and personal accident insurance, and meron na din siyang investment. Bakit? Kasi po, magkakaroon ng interest yung ating pera after tayo mag-iipon. At makukuha natin yan the time of maturity period. This long-term care is designed para meron pa din tayong healthcare the time of retirement. Meron pa din tayong magagamit kung tayo ay magkasakit. Kasi yan yung isa sa problema natin ngayon. Nagkakasakit tayo the time of retirement tapos hindi po natin napaghandaan yung atin po mga pension ay nauubos lang sa pampaospital. Hindi natin siya nai-enjoy. Imagine, 7 years ka lang mag-iipon but possible magkakaroon ka ng 500,000 to 1 million na healthcare funds the time of maturity period. Maganda, di ba? As long as meron kang ipon sa Kaiser, meron kang healthcare kahit aabot ka ng 100 years old. Ikaw lang talaga yung mag-decide ano yung gusto mo. And then, meron din tayong provider na meron lang life insurance plus investment na nasa Manila Bankers Life. Our ambassador, si Kuya Boy Abunda. At kung gusto mo lang din ng investment, meron din tayong partnership with Rampber Financials. But, we suggest na tayong lahat kailangan natin i-priority yung ipon na mabibuild na yung solid financial foundation natin. At ikaw, pag part ka na ng IMG, meron kang extra benefits. Aside sa meron kang access sa iba't ibang mga providers. Meron ka ng 100,000 personal accident insurance. Meron kang automatic account sa mutual fund kung saan investor ka na sa iba't ibang malalaking kumpanya sa Pilipinas. Meron ka ng access sa 1 to 54 benefits kung ikaw ay Philippine Code and 1 to 63 benefits kung ikaw ay International Code. Merong difference ang Philippine Code at International Code. Ang Philippine Code ay pwede lang sa mga members na nasa Pilipinas. Ang mga members na nasa international or nasa labas ng bansa or mga OFW seafarers, pwede kayong pumili ng International Code. Ang kaibahan ng International Code at Philippine Code ay mas malaki ang personal accident insurance dito at meron kayong kumbaga exclusive events sa mga international. Sa IMG dito, meron tayong mga travel the world, meron tayong mga reward. Depende na lang kung paano natin i-maximize yung ating mga benefits. If you want to know more, if you have any questions, you can message us directly para mas mag-guide namin kayo ng tama.
Message us